Okay guys. So, ganito ang paggawa no, ng ating demand schedule. So, meron tayo kasing dalawang paraan para mag-compute ng demand. So, una, pwedeng base sa historical supply. Oo. Sa historical supply na galing sa interview natin, halimbawa, nagtanong tayo dun sa ating mga potential competitor, kung halimbawa ilan yung kanilang nabebenta sa loob ng isang araw, tapos i-work back na lang natin. So pwedeng ganun kasi yun, okay? Or kung sakaling hindi naman natin nagawa yun, magre-resort tayo doon sa paggamit ng ating population. Okay. Now, ang isa sa kailangan no, para makapag-compute tayo ng demand, makapag-forecast tayo, survey questionnaire. Okay. So dito, meron ako ditong sample, no? Actually, pwede nyo nang gamitin tong format na to para mag-compute kayo ng demand. Okay. Ayan. So ito yung content niya. So hopefully nakikita nyo, no? Ito yung question number. Ayan, question number. Tapos, ito yung pinaka-question. Ayan. Ito naman, yung pinaka-choices. So, ito, yes or no, ganyan, 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 ganyan. Ayan. F, frequency, tapos percentage. So, okay. So, question number 1 tayo. So, halimbawa, ang business daw ay Tapsilog. Okay? So, ang unang tanong, do you eat silog meals? Yan. So, para ma-quantify natin at ma-qualify na rin kung sino yung mga kumakain, no? At saka sino naman yung hindi. Yan. Pwede nyo rin itanong kung halimbawa, bumibili ka ba? So, dito i-assume na lang natin na yung kumakain ay pareho na rin ng bumibili. Okay. So, kung mapapansin nyo, sa baba may nakalagay, if yes, please continue. If no, thank you. Okay. Ang purpose ito, guys, para ma-eliminate na natin yung hindi naman kumakain. So, ibig sabihin, kung hindi naman kumakain, so highly likely, hindi naman din siya bumibili. Ayan. So, dito, 80 ang nagsabi ng yes. So, that's equivalent to 80%. Ayan. 20 yung nag-no or 20% yung nag-no. Ibig sabihin, ang magtutuloy na lang yung 80. Oh, kaya, so, proceed sa question number 2. So, 80 na lang dapat ang total niyan, ha? Okay, so, how often do you eat the silog meals in a month? So, kailangan meron tayo talagang nakaspecify na timeline, no? Tulad nito, in a month na kagad. So, nasa inyo yan. Kung gusto nyo in a month, o kaya naman in a week, o depende yan sa inyo. So, dito, in a month. So, ang mga choices niya, 1 to 2 times, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, 9 and above. Yan. So, sa PSIB, kailangan kasi ang gamitin natin, conservatism. So, kailangan conservative tayo with data. Being conservative, guys, no? Ayan. Dito sa mga options na to na sabi, 1 hanggang 2 sa loob ng isang buwan, 3 hanggang 4. So, dito, mamaya, ang gagamitin natin yung mas mababang number. So, katulad yan, kung 1 to 2 times a month, so gagamitin natin dyan mamaya as multiplier yung 1. Ayan. So, sabi, 1 to 2 times, 16 daw ang kumakain. Ayun, 16. Tapos, 3 to 4 naman ay 28, 5 to 6, 16, 7 to 8, 12, 9 and above, 8 lang. So, kinuha natin yung percentage niya. So, we have 20%. Okay, sabi ko kanina, dapat ang total nito 80. So, testingin natin, ha. Ayan. Sum, auto sum, 80. So, tama, 80 na lang. Ayun. Okay? So, tanggalin ko na ulit muna. Okay. So, ang pagkuha naman nito, kung mapapansin mo dito, may calculator na. Ayun, no? Meron na siyang formula. So, sabi, D5, so ito yun, D5 divided by 80 times 100. Yun. So, yun pala ang formula niya. Okay, so subukan natin, ha. Sabi, okay, equal sign, D5 divided by 80
times 100. O yun, tama nga naman, 20%. So, ganun din ang gagawin sa mga susunod na yan. So, ang total niyan ay 100%. Okay, next question, number 3. What silog meals do you like most? So, pili lang daw ng isa. Ayan. So, top silog, chick silog, long silog, bang silog, swamp silog, maling silog. Okay. So, again, ganun ulit ang gagawin para makompute natin yung equivalent. Okay. So, this time, naglagay tayo ng 2 decimal places. Okay? Kasi kung minsan, pagka walang 2 decimal places, lalo na pag gantong ano na, nagkakaroon ng error. Ayan. So, pwede kayo gumamit ng 2 decimal places sa lahat. Okay? Sa lahat yan. So, kahit mula dito, ayan, hanggang dyan, pwede. Pwede naman 2 decimal places. Okay. So, sir, paano kung paano kung merong hindi sumunod sa instruction? Hindi lang isa yung pinili kasi favorite daw nila lahat yun. So, paano kung pinili lahat? Yan. So, halimbawa, so katulad nito, ito ang total nito ay, tingnan natin ang total, 80. So, tama lang, sumunod sa instruction. Eh, paano kung mas marami? Halimbawa, yung nagsabi ng Tapsilog, ang dami, no? 50 kaagad. Oh, si Chicxilog, 45. 45 lang yan, 45. Silong-silog naging 25. Si Pangsilog naging 30. Si Spam Silog sabihin na natin na naging 15. Oh, si Maling Silog dumami kasi pinakamura. Oh, 60. Yan. So, pag tinotal mo to, sobra-sobra sa 100. Hindi pwede yan. Okay, hindi po pwede yung gano'n. Hindi pwedeng sobra-sobra sa 100. So, anong gagawin natin para maging ang total pa rin ay 100? O, simple lang. I-add muna natin 'to. Yan, okay, auto-sum. So, ang total niya ay 225. Yang 225 na yan ang magiging pinaka-divisor natin. Okay? So, halimbawa, yan. So, tatanggalin ko muna 'to, ha. Yan. Okay, tanggalin muna natin, delete natin. Okay, so kumpitin natin. Equal sign. Yan. Click mo lang yan. Yung D11. Tapos, divided by, ilan daw to? 225. Yun. Divided by 225 times 100. Ayun. So, 22.22% lang. Sa paulit. Yan. 45 divided by 225 times 100. Ayun. So, ganun pala. Subukan natin kung pwede ng copy paste. Hindi pwede. Okay. Tagal natin. So, mano ulit. Yan. Click mo ulit to. Divided by 225 times 100. Ulit-ulit. Equal sign. Click mo to ulit. Yung, yung frequency divided by ito times 100. Yan. Sir, pwede bang gawin namin yung manual? Pwede, kunwari ganito. Yan, equal sign. 15 divided by 225 times 100. Yun. So, ganun pa rin, same pa rin. Kaya lang, maganda lang dito kasi, para kung makasakali magbago man to, automatic na magbabago to. Okay? So, kaya gawin natin siya na ganun. So, 15 divided by ito times 100. Yan. So, ito pa isa. Yan. Divided by 225 na yan times 100. Yun. So, tingnan natin kung ang total ay 100%. Ayun. Tama nga, 100%. See? So, ganyan ang gagawin kapag sobra. Okay? Kapag sobra-sobra yung chinikan nila. Okay? Ayan. Ayun lang, nagbago. Kasi nga tinanggal natin to. Okay? So,
babalik natin siya doon sa dati. Yan. Para hindi maguluhan. Ayan, okay. So, ayan na siya ulit, no? Okay. So, balik tayo. So, question number 4. How much is your budget? So, ito yung budget range. Okay? So, tignan mo kung ilan ang tigilan siya. 25, 25, 20, 10, 0 yung 86 to 95. So, computin natin ulit yung percentage niya. Ayan. Then, would you like to try sinigang? Ay, sinangag pala. Sinangag with kimchi o yung Korean spicy cabbage. So, out of 80, ang nagsabi ng yes, 60. Okay pa rin, no? Madami pa rin naman palang may gustong mag-try. Ayan. So, 20 yung no. Doon lang sila sa traditional garlic rice, no? Ayan. Now, nagtanong din tayo dito yung where do you prefer to eat silog? Ayan. Kasi, siyempre, yung mga target market natin, di ba? Ayan. Baka mamaya, ang gusto pala nila sa bahay kumain. Naggagawa lang sila ng silog, di ba? So, ayan, nakuha natin. Community, 15. Work, 15. Home, 50. Ayun. So, since nasa labas yung ating business, so, pwede natin i-consider yung community o kaya yung work. Or, pwedeng pagsamahin kasi the community itself ay may mga empleyado rin naman. Ayun. So, kumpleto na ngayon yung ating tabulation. Okay na yung ating survey. So, gagamitin na natin siya ngayon. Punta na tayo dito. So, halimbawa daw, ang population ay 20,000. Tapos, doon sa ating marketing, di ba? Meron tayo dong target age bracket. Ayan. So, kung halimbawa daw, yung target age bracket ay lumalabas 50% sabi sa survey. O kaya kung wala naman sa survey, base doon sa ano, base doon sa article sa ano, sa internet na yun daw yung edad na ganito, kunwari, edad na 13 to 50 ay 50% of the total population. So, kaya example lang yan. So, kukunin natin yung 50% ng 20,000. So, we have 10,000. Ayun, population is now 10,000. Then, ang sabi dito, para mabiyak pa natin siya, mapababa natin, Q1 multiply to Q1. Ano ba yung Q1? Do you eat silog? So, kukunin natin yung yes, syempre. Ayun. Ayun, 80%. Ayun, no? 80%. So, 80% of 10,000 is, tama, 8,000. Okay. Now, sumunod na gagawin natin, yung 8,000, i-multiply daw natin doon sa ating question sa question number 4. Ano ba yun? How much is your budget? Now, halimbawa, no, halimbawa, yung price range ng aking silog ay mula 76 hanggang 85. Yan yung pinaka-maximum price nung sa akin, no? Hanggang 80 pesos. So lumalabas, 13% lang ang kayang bumili. Oo, 13 lang, ang konti lang, no? So mangyayari, yung 8,000, pwede yun, i-multiply natin sa 13%. So ang total niyan guys ay 1,040. Now, out of the 1,040, yan, na kumakain, na may budget na 76 to 85, ang tanong, saan ba sila bumibili? So, kung ang business ko nga ay nasa labas, so most likely, ang target market ko, sir, estudyante, tsaka yung mga empleyado. So, kung estudyante at empleyado, so pwede na siguro nating pagsamahin talaga yung work at saka yung community. So, that is 37.5. Ayun. 1,040 times 37.5 or kung ilalagawin nga natin gagawin nga natin siyang ano, no? Ano tawag dito? Decimal. Ayan. Kaya naging 0.375. So, 1,000
40 times 0.375 equals 390. So, lumalabas, ang pinaka-target market na lang natin ay yung 390 people. Take note, people. Okay? Tao pa yan. Pag nagkano tayo kasi ng demand, dapat it should be in quantity. So, i-convert pa natin sa into quantity. So, balikan daw natin si question number 2. Ito yon. How often do you eat silog? Ayan. So, sabi ko nga kanina, tayo ay conservative. Kaya, ang range na gagamitin natin ay yung lower limits. Ayun. Yun nandito sa may left side. So, that's 1, 3, 5, 7, and 9. Okay. So, ilang percent daw yan? Ito, 20, 35, 20, etc. Now, ito na. So, out of 390, 20%. Okay, 20% noon, nung tao na yun ay 78. Oh, next. Sabi, no, yung kumakain ng tatlo ay 35%. So, 35% ng 390 ay 187. Ang 20% nga ulit ay 78. Okay? Tapos, 15% naman, range 7, 59. Ayan, person. Okay, person pa lang yan. Then, sumunod, 10%. Okay. So, 39. Ayan. So, pag inat mo yan, dapat balance yan doon sa target market. So, this time, balance 390. Now, itong range na to, di ba sabi natin to, per month to eh. So, ang mangyayari na lang ngayon yan, para makuha natin yung monthly, yung range, di ba? Yung range times person. Ulit, range times person. Okay? So, yan. So, halimbawa, 20% or 78 person ang nagsasabi na sila ay bibili na bibili daw sila. So, isang beses lang. Yan. So, ito, monthly na to eh, no? Monthly eh. So, 78. Ngayon, para makuha mo yung annual, dapat i-multiply mo ito sa 12. Ayun, kung tulad na nakalagay sa formula. Ayan. Okay? Okay. So, ano pa ba? Ito. And so on and so forth. Oh, ayan. So, 137 times 3 equals 410. 78 times 5, yeah. 59 times 7, 39 plus 39 times 90. Yan. So, all in all, ang monthly niya na ito, tapos times 12 lang para makuha yung annual. So, ang total demand for halimbawa 2024 ay 19,606. Yun. So, meron na tayo ngayong demand schedule. Ayan, no, may annual na tayo. Ayan. Kaya lang, hindi pa nga lang siya naka-breakdown base sa ating ah tawag dito, base sa ating data. Okay. So, for 2025, 19,656, ito yun. So, i-breakdown natin sa according dun sa mga binibili nila. So, babalikan natin yung ating question number 2. Yan. Ay, 2. Ah, So, question number 2. Para ma-breakdown natin. Ay, hindi. Sorry. Number 3 pala. Question number 3. Yan. Kasi medyo magkahawig. Okay? So, ito ay multiply mo sa question number 3. Sa Q3. Yan. So, sa Q3, ayan. So, mapapansin nyo, ito yun.
Topsy, Chixie, Longsy, Bangsy, Spamsy, Malin. So, ito yung equivalent percentage niya. Yan. Ayan. So, ano ba ang susunod na mangyayari? Ayan. So, para sa demand, ah, ano ba, tama ba? Yeah, ito yung mga ano eh, Topsy, Chixie, etc. So, ito yung equivalent percentage. Yan. So, ang mangyayari ngayon guys, etong halimbawa, 37.5, i-multiply natin ngayon yan dito kay 19,656. Okay, so anong lumabas? 19,656 times 37.5. So we have 7,371. And so on and so forth. Ngayon, i-add mo na lang yan. Yan. I-add mo naman ngayon yan. So total ay 19,656. Ayun, katulad. Ngayon, let us now assume children increase. Assume increase pala, sorry. So sa demand schedule, pwede natin siya i-present ng ganito na naka-breakdown. So halimbawa, ang ating historical ay 2025. So yan, dire-diretso. Sir, saan galing yan? Ayun, galing din yan dito. Okay? Or, baka naman ang kailangan lang ay total na lang. So gagawin natin to ng hanggang 5 taon. Bawa, dagdagan natin. Yan. So, 2029, 2030. Yan. Oh, oh, yun. So, paano natin malalaman kung ano ang magiging projected demand? Simple lang. Ipo-forecast na natin base dito sa nasa ibabaw. So, gawin nyo lang, equal sign, click nyo to, times 1.5. O, yun na. O, di ba? Meron na. O, ay sir, ang laki naman po no, 1.5, 150. Eh sir, sa totoo lang, ang assumption nga lang po namin ay 0.05. Kasi 5% increase lang. Ayun. Ay, sorry. Ano ba yan? Kamali. Ito, yan. Times 1.1.05. Yan. So, bakit 1.05? Shortcut na lang para anong dire-diretso na lang. Ayun. So, ilan lang? 23. Yan. Sir, ba't ito ginawa mo? Tinanggal mo yung ano? Tinanggal mo yung decimal. Eh kasi guys, wala naman nagbebenta ng kalahating itlog o kaya kalahating price, mga ganun. So, dapat buo na siya. Ayan. So, 2023, ang gagawin mo lang, drag, ayun na. So, 5 years na ang projected demand natin. Ngayon, sir, ibig sabihin pa niyan, itong historical, i-work back lang. I-work back lang yan. Okay na yun. Tapos na tayo sa demand. So, usually, ito lang ang pinapresent. Yan lang. Yan. Okay, yan na lang ay ipapresent siguro. Okay. So, ngayon, dito naman tayo sa supply. Sa supply, tulad nito, historical. So, base sa interview yan. Okay, base sa interview. So, sabi mo, nag-interview ka, si seller A sabi, ay, ang benta lang namin 15 lang per day. Yan. So, kinonvert natin sa into per week by multiplying 15 times 7. Yun. So, we have 105. Tapos, para makuha naman yung per year, okay, itong 105, multiply natin sa 52 kasi merong 52 weeks in 1 year. So, ito ay 5,460.
Ngayon, gano'n din ang gagawin niyo kay seller B tsaka kay seller C. So, ang total niyan ay 13,832. Okay. Ngayon, sir, papaano natin gagawin yun? Pwede natin yang spread. Katulad dun sa isa, nalaman niyo kung ilan ang Chicxulog, ilan ang Bangsilog, etc. Dito naman, malalaman mo kung ano naman yung kailangan mo ihanda para hindi sayang yung iba. Okay. So, ito, galing pa rin to dun sa data natin sa kabila, no? Yung breakdown ng kung anong gusto nilang kainin. So, ibig sabihin, ito yan, 5,460 times 0.375. Yan. So, ang sagot dyan ay ito. So, sunod-sunod lang and so on and so forth. Yan. Base pa rin yan doon sa ating breakdown, no? Nung ating anong gusto mong kainin, no? Sa mga silog-silog. Next is demand and supply analysis. Ito ang maganda kasi dito tayo mag-base ng ating supply. Okay? Ngayon, so halimbawa, year 2025 para sa projected, no? Ay sa historical pa yan. So, ano ba? Year 2025, ang demand ay 19,656 samantalang ang supply ay 13 lang. So, may gap pa na 5,824. Yan. So, paano ang gagawin natin dyan? O, yan lang ang magiging ano natin kasi yan lang ang magiging parte na talagang sa atin. Yun. So, halimbawa, ang gap nga ay 5,824. Ang tanong, kaya ba natin lahat yan? Kung kaya, pwede niyong kunin. Kaya lang, tignan nyo rin, baka mamaya naman sobrang laki ng diferensya. Oh. So, kailangan titignan mo rin kasi baka mamaya sinasabi mo, "Ito kaya namin ibenta 'to." Oh, tapos at the end hindi naman. So, dito, ang point kasi natin dito is malaman kung ilan lang yung kaya nating sakupin. Sa supply kasi hindi naman kailangan na kunin mo lahat or tawag dito, nasakupin lahat. Hindi naman gano'n. So, halimbawa, sabi, 5,824, medyo malaki yan. Oh, malaki yan. So, kaya ba natin lahat yan? Kung kaya, sabi ko nga kanina, go. Kunin natin. Kung hindi, ilang percent lang ang kaya mo. So, dapat may basis ka doon kung ilang percent lang yung kaya mo. Okay. Ngayon, base ngayon dito sa data na to, dito tayo ngayon gagawa ng supply schedule. Yan. So, sir, paano? Sabi mo kanina, sakupin natin yung 5,824. Ayun. Ito na yan sa atin. Supply na natin yan. Tapos, tumataas pa rin yan by 5%. Ayan, halimbawa. So, dito, guys, dito, sa part na to, yan, kinuha natin to. Ngayon, tanong natin, sir, kaya ba talaga namin yan? O sige, para patunayan natin, guys, tignan nyo to. Kunwari, sabi mo, conservative eh. Sige, 50% lang yan ang kunin natin. Ano ang 50% ng 5,824? 29. 29 lang, 29. So, lumalabas dun sa 29 na yan, and, teka, 32 per hour? So, paano nangyari yun? Di ba? Paano nangyari yun? Kasi, sabi natin, ah, kung kukunin natin yung 294, di ba? Kung kukunin natin yung 294, eh, parang ang konti naman. Parang ang konti naman masyado ng 209 ay 2,912 para sa isang buong taon. Oo, so parang ang konti. Baka hindi mabuhay. Diba? Baka hindi mabuhay kapag kaganyan lang. O, so ano ang plan?
Yan. Check natin, baka naman mamaya sobrang baba. Tapos, kaya naman pala natin yung 5825. Oh, di ba? So, halimbawa nga niya, ito, tingnan mo to, 32 lang daw. Okay, 32 lang daw. Oh, ito yun ha. Ayan. So, para makita natin ang gusto, ayan, yung ating supply, kailangan kasi may basis talaga tayo dyan. So, halimbawa, kunin natin yung ating supply sa ating production capacity. So, ano ba yung production capacity na to? So, punta tayo dito sa production capacity. So, halimbawa daw, ito ang premise. Halimbawa, coffee naman. Yan. Ang isang kape daw, o hindi, balikan na lang natin si silog para pare-pareho. Ang isang tapsilog daw, kakainin mo siya in 30 minutes. Bawat isang tao, pag kumain ng silog, it takes them 30 minutes. So, meron tayong mga table. Mga table natin, pang dalawahan lang. Tapos, meron tayong apat na table. Bukas tayo ng 10 oras kada araw. Tapos, bukas tayo 7 days a week. So, walang tulugan. Walang saraduhan. Okay. So, tingnan natin itong table. So, may apat na table times 2 person per table times 2 person per hour per table. Then you're open for 10 hours. So, ilan daw ang customer mo per day? So, 4 times 2 times 2 times 10. So, you got 160. Oh, yan. So, 160 lang. So, 160 customer per day. Ayan. So, para ma-compute yung week, i-times lang natin again to 7. Tapos yearly, 52 naman times 52. Okay, so ito ang magiging sagot. Yan. So, sir, 5,824 pala kaya natin. Aba, edi sakupin na nga natin lahat. Kasi pag sinakop natin yun, maliit lang pala siya. Oh, di ba? So, sir, ito ay maximum. Ibig bang sabihin yan, lahat yan isusupply namin? Ay, hindi. So, magsiset tayo, conservative nga tayo. Halimbawa, 30% lang. So, para makuha natin yan, ito yan, ito, tatanggalin ko muna ha. Uy, sir, nawala lahat eh kasi nga naka-formula tayo. Yun ang kagandahan sa naka-formula. Pag may tinanggal ka, gagalaw lahat. Malalaman mo kung gaano siya ka-significant. Okay, compute natin. Yan, equals 5,8,240 times 0.30. Ayun, 17,472. So, yun lang. Yun lang kailangan natin supply. Okay na okay pa rin kasi ilan lang ba yung demand, 'di ba? 5,000 lang. So, kayang-kaya pang makakuha yan. Pero at least, no, kaya pala natin. So, para malinaw, ito na mismo, ito yung magiging ating supply. Yan. Yan ang magiging supply. Ngayon, ito, breakdown, no? Ayan. So, normally, sa supply, no, kino-consider na lang natin siya, yung buong supply, as sold para wala ng inventory pa. Ayan. So, ito, breakdown ng sales. Ayan. So, saan galing ito? Again, base ulit yan doon sa ating percentage kanina. Okay, yung sa mga silog meals, ito, kasi ito pa rin yan, yung, oh, top silog, chick silog, long silog, bang silog, ano nga ba to? Ah, ah,
spam at saka maling, ayan. So ito ang breakdown, yun. So balanse naman, ayan. So ano yung projected sales, sir? Ito kung ang demand at saka supply ay quantity, ang sales naman ay pera in terms of money. Ayan, so parang ganito. Bali itong 6,552 ita-times natin sa 80, yan ang lalabas. Kung napapansin niyo naglagay na ako ng decimal. Ayan, kasi nga ang pinag-uusapan na natin dito ay money, payment, mga gano'n. Ah, the same lang ang process, no? The same lang. So bali itong 6,880 times 80 tapos 7,224 times 80. Yan. Okay, so hopefully, naiintindihan natin. So, yan ang mga basic na importante na dapat kong malaman. Okay, so sige, sa susunod naman natin ituduktong yung iba pa. So tama lang yan na production capacity, supply at saka demand lang muna. Okay? Okay, sige, bye guys. Bye-bye.